Hello everyone, akyat po tayo sa itaas at tayo ay mamimitas ng huling bunga ng aking avocado. Ayan pumuputok na sa sobrang gulang mga kaibigan. So katatapos lamang po ng ulan kaya medyo basa-basa pa. Dahil tag-ulan na po ngayong 2024, itong month of July. So ayan po, nagpipitas tayo at ito ay ating pahihinugin at ating i-blender, i-shake. So ayan po mga kaibigan, kahit papano may napitas pa tayo nitong huling bunga niya, last fruit of my avocado, or we call that alligator pear or avocado pear. So ayan po mga kaibigan, at kahit na sobrang init, kahit papano nagkaroon ng bunga. Yun nga lang, hindi siya kagaya nun dati kung magbunga na maramihan mga kaibigan, dala nga ng climate change. At karamihan po ay marami ang sira. Minsan sa isang buo, kalahati lang ang yung mapapakinabangan dahil nga sa climate change, nabubulok, marami pong insect bites. So after na harvest tayo nito, aking ipoprune ito para magkaroon siya ng mga panibagong sibol, panibagong branches at saka panibagong leaves, upang tingnan natin kung itong year na darating ng 2025 ay maging maganda pa po ang kanyang bunga. Dahil kung hindi, tutuloyan na natin putulin to mga kaibigan, kahit nakakapanghinayang. Pero anyway, nakakatulong din ng malaki ang kanyang mga dahon mga kaibigan kung ating gagamitin bilang avocado leaves tea. Napakaganda po, marami pong good health benefits ang ating makukuha kung tayo ay nainom twice a week or once a week ng avocado leaves tea. At alam nyo po, nakakatulong din siya, din po siya, pain reliever. Kung may mga sumasakit kayong ipin, inuman nyo lamang po ng avocado, dahil nasubukan ko po sa sarili ko. Avocado leaves tea po, napakadali, napakagaling na gamot, hindi mo na kailangan bilhin at wala pang side effect mga kaibigan. So ayan po mga kaibigan, patuloy tayong namimitas ng mga magulang na avocado. Ang kanyang huling bunga po mga kaibigan sa taong ito ng 2024, July 2024. Kasi once a year lamang po ang avocado or alligator pear nagbubunga. Once a year lang po tayo nakakatingin ng avocado mga kaibigan. So ayan po mga kaibigan, medyo basa-basa pa ang rooftop dahil katatapos lamang po ng heavy downfall of rain, dahil rainy season na nga po dito sa atin sa Pilipinas. So ayan po, patuloy tayong namimitas mga kaibigan. At alam nyo po, malalaki po ito. Minsan 2 kilos, 2 pieces 1 kilo, or 3 pieces 1 kilo, or more than 1 kilo. Kasi malalaki po siya. At talagang kaya tinawag to na alligator pear, kasi para siyang alligator nga ang hugis. Pahaba at oblong. Magandang klase po to, kulay green. At kapag kahinog na po siya, nagkukulay violet. Pero ang laman niya po, napakaganda po, hindi maugat. Walang, yung sabi nila may mga bunot-bunot o mga sinulid sa loob. Wala po, makinis, maganda, yellow-green. Napakaganda, napakalinis ng laman. Yun nga lang po, dahil sa climate change, karamihan ay nasira. Dahil nagkaroon ng maraming mga insect bites, dahil hindi naman ako gumagamit ng mga insecticide or spray para maprotektahan po siya. Hindi ko rin siya binabalot ng plastic. Pinabayaan ko na lang pong open siyang ganon. So ayan po mga kaibigan ang ating mga napitas. So susupot na po natin at tayo bababa na at papahinugin po natin yan in just 3 to 4 days. Hinog na po siya kasi hindi mo magamit ng mga pampahinog o mga chemical para mabilis siyang mahinog. Pinapabayaan ko lamang po siya. So ayan na po mga kaibigan, may nakuha po tayong hinog na. After 2 days or 3 days, i-blender po natin. So ang simpleng sahog lamang po ay evaporated milk. You can use also powdered milk and then brown sugar. Ayan po mga kaibigan, tingnan nyo, napakaganda ng laman. Yung huling bunga, magaganda na po ang laman, makikinis, malinis, wala pong mga insect bites sa loob at saka walang bulok. So napakaganda po mga kaibigan. You can use also condensed milk kung gusto nyo po. Pag may condensed milk, hindi na kailangan ng sugar of course kasi matamis na po siya. And then pinalamig ko lamang po siya sa freezer. Hindi ko na nilagyan ng ice, and then i-blender na po natin yan mga kaibigan. Ayan, ilalagay na natin ang evaporated milk.
As what I have said before, you can use powdered milk also mga kaibigan or fresh milk. Depende nyo po sa gusto nyo. You can put honey. Marami po ang pwedeng ihalo dito mga kaibigan. At napakasarap po siya pag biniblender kasi parang ice cream. Lalo na kung papalamigin mo, para ka na rin kumain ng avocado ice cream. So ayan na po mga kaibigan at napakarami po ng good health benefits po ng pagkain ng avocado mga kaibigan. Malaki po ang naitutulong nito sa ating katawan. At tulad ng sinabi ko mga kaibigan, it helps to lose weight, keep your heart healthy, regulates blood pressure, great for vision, improves digestion, essential for healthy pregnancy, and reduces depression. So marami po siyang mga amazing health benefits na naitutulong sa pagkain ng avocado. So ayan na po ang ating finished product mga kaibigan. Tingnan nyo naman po. Ang sarap, di po ba parang ice cream? Tara, palamigin natin uli sa freezer and then meron na tayong pan-dessert. Free na ng dessert at masarap po yan mga kaibigan, parang ice cream. At tulad nung sinabi ko, talagang napaka-healthy po niya mga kaibigan. Kaya kumain po tayo ng marami ng pampaganda po to ng kutis natin mga kaibigan. Kumain tayo ng maraming avocado mga kaibigan. At talagang maganda rin siyang fiber na nakakatulong sa ating digestive system mga kaibigan. So ayan na po mga kaibigan. Thank you for watching and again, bye-bye everyone. And please don't forget to subscribe, like, and share. At hanggang sa muli mga kaibigan, dito sa mga simpleng ulam at may kasama siyempre mga simpleng dessert mga kaibigan na hindi na natin kailangan gumastos. So ayan po mga kaibigan. Thank you for watching. Hanggang sa muli, hanggang sa mga susunod natin mga vlogs na mga simpleng ulam, mga simpleng dessert mga kaibigan. Makakatipid po tayo kung tayo ay magiging wise, lalo na sa panahon ngayon na talagang lahat ng mga bilihin ay nagtataasan. Again, bye-bye everyone and God bless hanggang sa susunod.